Akala natin si Rapunzel ay gawa-gawa lang ng Disney, isang babae sa tore na ibinaba ang buhok para may makakyat na prinsipe. Pero sa China, may isang lugar na parang nagising ang buong barangay sa isang fairy tale. May isang maliit na village sa Guangxi, China, kung saan ang mga babae ay may buhok na sobrang haba, sobrang itim at sobrang kapal, na parang kaya nilang itali ang buong barangay kapag may bagyo. Ang Wanglao Village ay tahanan ng mga babaeng Red Yao, isang ethnic minority group sa China na kilala sa kanilang pulang traditional clothing at kanilang napakahabang buhok. Tinatawag itong long hair village dahil maraming babae rito ang may buhok na lagpas 1 metro ang haba. May ilan pang umaabot ng halos 2 metro o higit pa, at hindi lang basta mahaba, makapal, makintab at itim pa rin kahit may edad na ang iba. Noong 2023, nagkaroon pa ng Guinness World Records event kung saan 256 na babaeng Red Yao ang nagsama-sama sa isang napakahabang hair combing chain na umabot sa 456 meters. So bakit nga ba sobrang importante ang buhok sa kanila? Para sa mga babaeng Red Yao, ang buhok ay hindi lang pampaganda. Ang buhok ay simbolo ng kanilang identity, tradisyon at buhay bilang babae sa kanilang komunidad. Sa ilang tradisyon nila, bihira lang nilang gupitin ng buhok. May mga kwento na minsan lang o 2 beses lang silang nagpapagupit sa buong buhay nila. At ang mas matindi, hindi basta tinatapon ng pinutol na buhok. Iniingatan ito at isinasama pa minsan sa kanilang hairstyle. Kasi sa kanila, ang buhok ay parang family treasure. Samantalang sa atin, pag may buhok sa sahig ng barberya, automatic basura. Doon, baka ang isang hibla ay may sentimental value pa. Ang isa sa kanilang kilalang traditional hair ritual ay pinaasim na tubig ng bigas. Tubig mula sa bigas na hinahayaang mangasim. Minsan nilalagyan ng natural ingredients tulad ng mga buto ng tsaa at mga balat ng dalandan. Ang mga babaeng Red Yao ay tradisyonal na gumagamit ng rice water at iba pang natural ingredients bilang bahagi ng kanilang hair care routine. Dito sa village, ang pag-aalaga ng buhok ay parang full-time job. Kasi paano mo alagaan ng buhok na halos kasing laki ng lubid ng bangka? Paano mo susuklayin? Paano mo patutuyuin? At ang pinakamahalagang tanong, paano ka matutulog nang hindi mabibigti ng sarili mong buhok? Sa mga traditional presentation sa Wanglao Village, makikita ang mga babae na nagsusuklay at inaayos ang kanilang buhok. Madalas malapit sa tubig o riverside. May isa pang interesting na parte sa kanilang kultura. Hindi lang basta hairstyle ang buhok nila. May mga ayos ng buhok na pwedeng magpahiwatig ng status ng isang babae. Halimbawa, kung siya ay dalaga, may asawa o may anak na, isang tingin lang sa buhok, may clue na ang mga tao. Dahil kakaiba ang kanilang buhok at kultura, naging popular na tourist attraction ng Wanglao Village. Maraming bumibisita para makita ang traditional clothing, rice terraces, at syempre ang iconic long hair ng mga babaeng Red Yao. Ang ganda sa kwento ng Long Hair Village ay hindi lang dahil mahaba ang buhok nila. Ang mas malupit ay kung paano nila napapangalagaan ang tradisyon nila kahit mabilis magbago ang mundo. Habang ang ibang tao ay habol ng habol sa bagong trend, bagong filter, bagong hairstyle, bagong challenge, ang mga babaeng Red Yao ay kumakapit sa isang kulturang ipinasa ng mga lola, nanay at mga ninuno nila. Hindi dahil luma, kundi dahil may halaga. At minsan ganoon din tayo. Hindi lahat ng old school ay dapat iwan. May mga bagay na dapat dalhin sa future, respeto, pamilya, identity at pagmamalaki sa pinanggalingan. Sa Wanglao Village ng China, buhay ang tunay na Rapunzel vibes. Pero walang tore, walang prinsipe na umaakyat at walang dragon. Like, share, subscribe at i-follow ang Tito Jones TV. Dahil dito hindi lang buhok ang mahaba,
pati ang kalaman, bossing. Shout out Divina Battles from California, USA. Chef J. Fax ng Toronto, Canada. Ramon Garcia Capil ng Mabalacat City, Pampanga. Ian Jarel Luon ng Camotes, Cebu. Radsma Ampoyas from Tacloban City. Jan Stephen Ecleo. Lonimar Resula from Barobo, Surigao del Sur. Maki Hernandez. Labra Monte Warley ng Caloocan. Esperon Family. Gloria Gabo ng Muntinlupa City. At kay Aliana Nonebo. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.